So, comfortable na, ano? Yes po. Yeah, thank you, Tita Mayang. Diba? Mas lalong gaganahan mag-aral. Opo. Tapos yung foam nyo, With Jolly. with Jolly pa daw. Model Tita Wanda. The topic is all about the effect of mobile games to the academic performance of students. According to Wikipedia, mobile game or smartphone game is a video game that is typically played on a mobile phone. The term also refers to all the games that are played on any portable device, including from mobile phones, with and without network availability. Ay, pautang kapuni. Magkano ang ganyan? Ito, magkano naman to? Ito, Wanda. Lamesa, Bali, ano lang to, 5'6". 5.6. Oo. So, 500 maging 600. Oo. Yan, regalo po yan kaponi ni Tita Mayang. Dalhin po natin yung mga pagmamahal ni Tita Mayang para po kay Lorna at kay Veronica, kay Nanay Lilia. Ayan, meron tayong mga biniling foam at lamesa kasi wala po silang magamit. Kaya thank you so much, Tita Mayang. Ayan, happy at masusurprise sila sa ating mga dala-dala. Thank you, Tita Mayang, sa pagmamahal. Let's go. Pahulugan. Maupay. Baka gusto nyo, meron kaming pahulugan dito. Gusto niyo kumuha ng pautang. Mapautang lang po. Mura lang. Pasko na ang bayad. Sa Pasko na ang bayad. Hello, kumusta? Okay lang. Ayan si nanay mo. So po kayo. May dala kaming pahulugan. Para hindi na kami mabigatan. Pasok tayo. Kahit 1 year again. Ha? 1 year agibs. Kumusta kayo dito, Nanay Lilia? Okay lang po. May dala kaming mga pautang. Baka gusto niyo na kunin nanay. Basta 1 year again lang. Okay lang, Nanay. Okay lang po. Pautang na walang bayad. Pautang na walang bayan. Oh, ito Maraming salamat po. Galing po ito kay Tita Mayang. Meron binigay si Tita Mayang na foam. Kasi nung huli na natanong sa akin ni Tita Mayang kung meron daw lamesa dito at saka upuan. Di ba pag kumakain kayo dito lang sa semento? Oo, nakita niya na sabi niya kawawa naman. Kaya sabi niya bilhan natin ng lamesa at upuan. Kaya nagbili tayo ng dalawang upuan at saka lamesa. Ayusin lang natin. Buti nakaharap ako. Ayan, di ba? Para maging komportable, pwede kayo yung sa pag-aaral nyo dito. Tapos, Opo. Thank you anong po. message kay Tita Mayang? Tita Mayang, maraming salamat po talaga. Napakalaking tulong po ito sa amin. Lalo na po kapag kumakain kami, gumagawa po kami ng mga assignments, ganun po. Maraming salamat po talaga. Dito lang sa sahig. Opo. Noong unang pagbisita nga natin, habag ako kay Veronica kasi dito lang sa gilid kumakain. Sa sahig pa. Diba? Ito si Veronica. Anong message kay Tita Mayang? Hello po, Tita Mayang. Thank you po sa pagbibigay niyo ng lamesa. Malaking tulong po talaga. Magkakapag-project na po kami. May parang study table na po. Oo. Dual purpose. Kainan, study table, at saka pagsusulat. Ganon. Ito naman si Kuya. May bago tayong kasama. Sino si Kuya? Ano pangalan mo? Jesus Cardon. Si Kuya? Jesus. Jesus. Kapatid ninyo? Opo. Ngayon lang namin nakita. Parang po siya doon sa pinsan po namin Po siya. Ito ka muna. Para Siya po yung bunso namin. Bunso niyo. Ilan taon na si Kuya Jesus? Mas matangkad na bunso sa akin. 13 years old. Tapos ikaw? 18 po ako. Mas matangkad. matangkad na yung bunso. Nag-i-school ka din, Kuya Jesus? Opo.
po. Nasaan siya palagi, nanay? Ngayon ko lang siya nakita. Doon po sa pamangkin ko po, doon sa pinsan nila. Dito lang din sa lugar ninyo, sa Opo, barangay. diyan lang po, banda doon po sa, Sa may Uykos. opo, doon lang po. Doon yung tinutuluyan ninyong dalawa pag wala dito si nanay. Ayun po. Ano po yung kasama niya doon, kapatid niyo? Kapatid po ng tatay nila. Tatay nila, okay. Ayan. So, kumusta naman ang pag-aaral ni Kuya Jesus? Kuya, Okay naman. Okay. High school na din siya, ano? Opo. Nice meeting you, Kuya Jesus. Sana maging mas lalo kayo magsumikap, di ba? ayun na nga nanay? po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Mm. Laging magsumikap na makatapos po, Mm. makapagtrabaho ng maayos. Hi po, Tita Katya. Don't worry po, pagbubutihin ko po study. And nung nagpa-practice po kami ng cheer dance, kami po ang nanalo. Wow! Galing naman. Okay na po yung champion. Nakabili ka ng posisyon nyo? Yung Opo. time na yun. Ang galing naman. Congrats, di ba? Tuloy-tuloy na yan, di ba? Academic, tapos extracurricular. Nag-i-excel sila. Di ba? Matutuwa si Tita Katya, at saka si Tita Mayang. Opo. Hello po, Tita Mayang. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala dahil nag-aaral naman po ako ng mabuti and hindi ko po yun sasayangin, lalo na't may tumutulong po. Maraming salamat po talaga. Ang galing naman ng ating mga scholars. Nakaka-proud Ate Ruby, di ba? Ang gagaling sila. Ayan, so ito na po yung ating lamesa. Set up na ni Tita Wanda. Ayan. Last. Saan natin to ilalagay? At Lorna, yung sa ilaw dapat malapit para pag nagsusulat kayo. Saan na lang? Ha? Dito na lang natin ilagay kasi andito yung lutuan nila eh. Kaharang. Okay. Ayan. Para meron na silang, may mga notebook mamili. So, ayan. May Sophia Chia. Hindi ba? Sophia Chair. Yung isa dito. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Subukan mo nga, Ate Lorna, Ate Veronica. Ito sa inyo to. Oh. Hinihiram na lang nila dito sa kapitbahay. Yan. Sige, subok po, Jesus. So, comfortable na, ano? Yes po. Yeah, thank you, Tita Mayang. Diba? Mas lalong gaganahan mag-aral. Tapos yung foam nyo, With Jolly. with Jolly pa daw. More than Tita Wanda. Binigay din to ni Tita Mayang. Kasi yung hinihigaan nyo, yung mga kumot lang, pinagpatong-patong na kumot. Dito lang namin inaano yun. Dito lang. At least ngayon, yan. Diba? Model. Di ba? May kasamang model. Dito ka na. Ayan. Pwede lang to para hindi masikip pag daytime dito sa gilid. Ito yung nanay. ilalim nyo yung karton. Lalagyan. Magagamit pa yung karton para sa pinsa sa ilalim, hindi maano yung Ano mo. kawawa naman kung sa kumot lang. Buti hindi sumasakit ang likod. Ang sakit nga po minsan sa likod kapag, lalo na po kapag merong dalaw po gano'n ang sakit po kapag yung mga lamig daw. Oo nga. Kaya ito malaking tulong. Opo. Ayan, salamat Tita Mayang. Thank you po talaga. Ayan, happy na sila. Si nanay, saan ka natutulog, nanay? Dito lang po, nakaupo lang, nakaano lang po sa unan. Hindi mo na kaya yung talagang nakahiga, Opo, kasi po masakit. Pag humihiga ako, o kaya humiga ng patagilid, ang sakit. Kaya umuupo na lang na naman ako. Pag dito na naman sa kabila, ganon din. Masakit. Kaya upo na lang. Makaganon lang sa Makaganon unan. Tapos, Buti nakakatulog ka ng matagal. sandali lang po. Nagigising ka din. Opo, hindi rin ako makatulog lang masyado kasi masakit. Tapos, pag umano din ako ng plaster na pag ganyan, masyado ding masakit sa likod at saka yung ito. Kaya hindi ako makahiga.
Nakaganyan lang. O nakaano sa... Pinapatong-patong lang yung ulo. Opo. Ganun lang po. The topic is about the effect of mobile games to the academic performance of students. According to Wikipedia, mobile game or smartphone game is a video game that is typically played on a smartphone. The term also refers to all the games that are played on any portable device, including from mobile phone, with and without network availability. The purpose of this topic is to know the cause of being addicted of mobile games affected to the academic performance in school, because difficult for a student always not in school and also they miss lessons. And because of it, it will indicate low performance of teacher because of the student dissatisfaction of the school services or lack of poor academic or non-academic structures that addressing the problem or factors that influence or reinforce behavior. Ezekiel and Kurt playing mobile games while the teacher is discussing. Deferwin and Ron is sleeping at the back while the teacher is discussing. The following day, the teacher gave activity to the students. Then, the teacher shocks about the results because none of the boys have passed. The teacher let the other students out except the 3 boys. She noticed their past behavior, then she talked to them. After the teacher talked to them, they slowly changing their behavior in class. Although their grades got affected because of their past actions, they realized that playing mobile games too much can truly affect their academic performance. Ang galing naman. Para saan yun, Lorna? Sa iya po naman, sa project po namin sa English po na Lahat kayo, lahat ng student magaganyan. per group po. Per group. May tagahawak pa si Veronica ng tilon. Ginawang background ba naman? Oo, ang galing. Diba? Magagaling sila kapone. Si Veronica walang ganyan na activity. Tapos na po. Tapos na po Tapos na. tayo damahan. Last, kano ka pa hat birds? Nagkinuan? Last. Kakulo. Ay kahapon lang po. Kahapon. Yung mga nabili nating gamot para kay nanay. Tapos, itatabi lang natin tong resita kasi kailangan natin i-follow up kay doktor or kung kailangan i-continue yung mga ibang gamot dito. Hindi na po tulad ng dati na pero siyempre po, masakit pa rin po. Pero medyo okay na po. Sana po tuloy-tuloy na po. Compared nung hindi ka pa nagtitake. Opo. Sabi ni Doc, for chemotherapy na po siya, wala nang gamot na sa kanya i-resita kundi Naubusin lang to. opo, kundi for chemotherapy na po siya. Pagkatapos ng chemo, radiation na po. Ang sa chemotherapy, ang EBRMC na lang daw po ang mag-handle doon kung ilang ang tawag yung session, opo, yung sa chemo ni nanay. Bali, ubusin lang po yung gamot na yan. Nadepende po sa magiging desisyon po ni nanay. Yun po. So, ayan nanay, matanong ka namin, ano yung decision mo? Napag-isip-isip mo na ba or nasanggunin mo na sa mga kapatid mo, sa mga anak mo itong... Basta ako po, pinag-isipan ko na po, tuloy-tuloy na po yung pagpagamot ko. Para tuluyan pa ako gumaling. Hindi na pa ako babalik doon sa kasi lalo na akong nanghihina masyado. Saan po? Doon po sa pinagpagamutan ko po. Ay, yung mga albularyo. Opo. Kami kasi nanay, gusto lang namin tumulong, no? Kung nasa sa inyo pa din yan, kung halimbawa papayag kayo, kami ay mag-aalalay lang sa pagpapagamot. Ang decision ay sa inyo pa din. Kasi baka bandang huli, siyempre yung mga kapatid mo, sabi mo nung huli, na gusto ka lang nila na magpagamot doon. Opo, yun po ang sabi nila, pero nasaktan po ako sa sinabi na hindi na sila tutulong. Pero sabi ko, okay na kahit hindi sila tumulong, basta hindi na lang magsalita na yung bang nakakasakit. Kasi siyempre, mga kapatid ko sila na tapos maririnig mo na hindi sila tutulong, imbis nga dapat
tutulong sila, maririnig mo na hindi na sila tutulong kapag hindi bumalik doon. Ibig sabihin, pinapabalik ka nila doon Opo, sa albularyo? tutulong po sila daw kung doon po ako babalik. Pero ayoko po kasi parang pakiramdam ko po, lalo akong maaano doon kasi hindi naman niya kaya na siguro yung ano. Ganito naman lagi yung ano, hindi naman talaga gumagaling. Minsan po, medyo kumakalma siya ang sakit. Pero ganun pa rin po. Pagka ano, hindi rin ako makatulog, hindi ako makagalaw-galaw. Tapos lalo akong nanghihina kasi maraming bawal. Ang hindi lang ang pinamagbabawal yung kanin lang. Saka yung mauulam mo, yun lang, yung bangus lang. Hindi naman permanente na mayroon. Yung talbos naman, pinili lang. Yun lang, yung malunggay. Yun ang sabi. So, Malunggay kayo, lang. nakakapag-desisyon kayo na sa sarili nyo na gusto nyo magpa-doktor? Ako na lang po. Kasi para hindi na mag-ano sa akin yung mga kapatid ko, ako na lang po. Bahala na po. Ang Diyos na po ang bahala kung bibigyan pa ako ng mahabang buhay po. At saka yan din naman yung mga rekomendasyon ng ating mga sponsor na magpagamot kayo sa doktor kasi yun yung talagang kailangan. Di ba? Kasi po yun ang ano nila, pag sa doktor daw po ako, sabi ng mga kapatid ko, hindi daw magtatagal yung buhay ko. Kasi pag, siyempre tatanggalin lahat ito, matagal na daw yung 3 buwan na buhay ako, sabi nila. Kaya ayaw nila magpa-doktor ako. Naintindihan din namin sila yung kanilang kumbaga sa loobin. Kaso, walang man iba tayong choice, nanay. Ayun na nga po yung ano ko sa kanila tapos sa sarili ko. Wala namang ibang pagpipilian kung hindi talaga yun. Kung ano, kung yan na talagang ano sa akin ng Diyos, wala naman akong magagawa kung hindi niya dudugtungan yung buhay ko. Kahit na magpa-ospital, kahit na magpunta doon sa ano, kung talagang kukunin niya na ako, wala akong magagawa. At least tiyaan, nasanggunin natin sa mga dalubhasa, Ayun sa na nga mga po. marurunong talaga. Opo. Tsaka, nasa sa inyo pa man din yan. Halimbawa ngayon, sabi nyo, medyo magaan yung pakiramdam mo compare nung nandoon ka sa kanila. Kasi nga, sabi mo dati na parang nakalutang ka na naglalakad. Opo. Alam ng mga anak ko niya na parang nagaganon-ganon ako. Tapos parang umaano ako sa hangin. Tapos patla ako. Parang naninilaw yung mga ano ko, mga balat ko. Tapos mapatla yung ano ko sa... Yun lang ang ano. Kaya mahirap po. Sabi ko, kahit na anong mangyari, total pinagbigyan ko na sila na umano doon sa pagpapaano doon sa ano. Subukan ko naman yung sa akin, para sa akin na desisyon. Kung salamat, kung gumaling ako, di maraming salamat. Yun lang ang ano ko to. Siyempre, ang buhay natin, siya lang naman talagang humahawak sa atin. Totoo po, nanay. Opo. Kumbaga, itong sitwasyon nyo ngayon, i-surrender nyo na lang kay God, Opo. kay Lord. Lagi ko natin. na lang po sinasabi na ikaw na bahala sa akin. Kung pahabain mo yung buhay ko, di dugtungan mo. Kung hindi naman, di sige, wag mo na lang akong patagalin na mahirapan. Yun po ang inaano ko. Lagi ko nasasabi sa sarili ko. Ang sa amin lang, gusto lang namin kayo tulungan kasi yan, di ba, may mga sponsor tayo na nagbibigay ng financial support para pambili nyo ng gamot. Wala ho kaming intention na kung ano man or hadlangan yung desisyon nyo.
Opo. Kayo pa din yung magde-decide at saka yung mga anak mo. Diba? Opo. Total, nakapag-decide ka, edi maganda, tuloy-tuloy yung pagpapagamot mo. Tsaka, Desisyon ko na po. yan, Kasi- pag-pray natin na magtuloy-tuloy ang pagganda ng kalusugan mo, nanay. Opo. Sana po gumaling na po para kahit pa paano makakapagtrabaho ako. Para maanuhan ko naman yung mga anak ko. Kahit pa paano makakapagtanim-tanim ako ng mga kung anong maitatanim, mga gulay-gulay o kaya mga kamote, ganun. O kaya yung mga malangkoy. Ganun. Mabuti na rin po na kahit pa paano kung mayroon nabibili naman po yung balangkoy o kaya kamote, Oo, nabibili naman po. Yung mga ganun, pag Opo. lumakas-lakas ka, nanay. Opo, yung mga gulay-gulay na niya na mga tanim-tanim ko po. Yan, yung mga tanim-tanim ko Talugbati. po. Tsaka mga sitaw. Yan pa, yung mga ano ko. Ayan, so, Tapos yung mga kamote ko po doon sa taas. Ayun, nagdala yung asawa ng anak ko. Oh, nanay, kinuhaan ko ng laman yung kamote mo. O, ayan yung nandyan sa sopot yun. Nung sinaing kanina yung iba. maganda sa inyo ang kamote, di ba? Opo. Hindi naman yan bawal. Pero doon po sa bawal kaya? Bawal kamote? Opo. Basta pwede lang sa akin yung puro green lang na talbo. Ang doktor hindi nagbawal sa inyo. Wala naman po. Alam ko healthy ang kamote. Wala namang ano yan. Kaya kanina kumain ako nung sinaing ng mga bata. Tsaka kung ano yung sa tingin mong healthy, Ayun na ganun nga po. kainin. Kaya nga po nagpapasalamat ako na nakauwi ko dahil hindi na po masyado mahina yung katawan ko. Ngayon. Opo, kasi nung nadudoon ako, mahina talaga ako. Hindi na po nagdudugo yung sugat, nanay. Hindi na po. Medyo maliit lang kung magdugo. Pag yung tinatanggal ko yung na may dumidikit, yun. Nagdudugo siya ng kaunti. Parang namanas na yung kamay ni nanay. Ang laki nga po. Kaya po hindi ko po alam. Compare dito, ito, Lang ito po. sobrang manas na. Matigas. Siyempre Oo nga, no? kasi naman. Nababanat siya. Oo, Parang kasi ganun. galing dito siguro sa kasi masyadong matigas dito. Saan pagipat nyo? Ganyan po. Yun na, papalitan na naman. Huwag na nanay, ganyan na lang. Lalim na po yan dyan. Dito na lang sa... Ibig sabihin yung gitna niya, Opo, malalim na po. Sabi ng doktor, yung kanyang breast cancer hindi na lang sa balat, kundi pati yung kanyang buto apektado na po. Yun ang sabi ni doktor. Kaya malaliman daw na gamutan para kay nanay. At kaagad siya sinabihan na for chemotherapy na po siya. Kung makapag-desisyon lang si nanay. Opo, pati yung mga anak niya. Na Kung mag-chemo. magiging desisyon po. Maagapan na po kasi bago daw po po sa iba pa, papunta sa lungs or sa iba pong organs. Yun po yung kwan. At saka malalim na ito, 10 centimeters. Masyadong malalim na po doon. Yung niya, yung parang sa loob. Yung sakop. Siya. 10 times 12 centimeter na po siya. 10 by 12 centimeter na yung kanyang, Lalim. ito, yung butas dito sa kanyang sugat. Tapos, yung mass, yung kabuuan, 20 by 30 centimeter. So, ito na siguro Yung lapad, yung nauukupahan na ng buong sugat mo, nanay. Tapos, napakalapad na. Meron siya dito, itong tinuro ng doktor, meron siyang bagong lymph node. Kulani. Oo, nasaan ba yun? Sabi ng doktor. Diyan siya dito sa may... Ito. Dyan, nanay. Yan yung Ito. Oo, yan. Meron Tapos bagong ito. tumubo dyan. Ito. Masakit, nanay? Opo, masakit po yun. So, nag-ano na siya, tawag doon, nagme-metastasis. Opo. Oo, nag-spread out na sa Nag-spread ibang out part ng katawan niya. Ang sabi nga ng doktor sa inyo, mas mahirap kung
kumalat pati sa baga niya. Baga at saka sa ibang organs niya. Kasi mas lalo siyang mahihirapan. Kaya yun yung sabi ni Doc Xiao. Si Doc Xiao ay ano siya, general surgery tapos laparoscopic surgery. Madami siyang ano, thoracic, head and neck, oncologic surgery. Kaya yun, siya yung kung may mga ganitong condition sa Tacloban, siya yung doktor na nagki-care sa mga kagaya ng nanay. Tapos may nakalagay dito yung breast niya ay stage 3B or 4A 4B. Ayan. Treatment, ang kanyang kailangang treatment ay chemotherapy at radiation therapy. So yun yung next na step kay Nanay Capone. At yun ang sabi ni Doc Xiao, para mas makatipid, didiretso na lang sa FRMC kasi government hospital, makalibre tayo ng chemotherapy. May bayaran man, hindi ganun kalaki. With regards to ano naman, to radiation therapy, sa Tacloban meron din? Or Cebu? Yung kay Nanay Elma kasi sa Cebu siya nagpa-radiation. Oo, so yung radiation ni Nanay Elma parang umabot ng mahigit 60,000. Oo, breast din yun. Sa breast din. Oo, so yun yung ating update kay Nanay Lilia. Sadyang ano lang, malungkot kasi kung ano sana naagapan, ano. Kaya nga po. Kaya lang, saka naman na ano nang maano na po, malala na po. Sana noon pa po, nung hindi pa siya umaano. Sumabo. Opo. Sana noon ka pa namin nakilala. Sana nga po. Kasi ang tagal namin pabalik-balik sa provincial. Mahigit 3 buwan. Maliit pa yon, hindi pa ganito, hindi pa nagsusugat. Nag-isang taon na yan, Nanay? Mahigit 1 taon na kami dito. 3 years na. 3 years. Tapos kasi doon to sa Cagayan nagsimula. Pero Matagal na pala. parang ganito lang. Sa Cagayan naramdaman ko to na ano, pero bihira lang sumakit, parang ganito lang kalaki. Mga 1 taon siguro mahigit bago kami nakauwi. Tapos pag uwi namin mahigit 1 taon na, malapit na mag-2 taon. So matagal na siya, Nanay, hindi lang pala 1 taon. No? Kala ko 1 taon lang. Kasi nung umuwi kami, nung ano ng eskwela nila, bakasyon nila, saka na kami umuwi para naihabol nila yung pag-aral nila dito, makapasok uli. Yan po. Hindi pa huli, Nanay, laban lang tayo. Opo. Dasal lang tayo. Hindi pa Malaki huli. akong pag-asa po na gumaling pa po ako. Gagaling ka. Opo. Huwag kang Salamat mawawala ng po. pag-asa. Kasi yun po talaga ang ano ko na gumaling ako para naman makapagtrabaho ako. Kahit paunti-unti lang po. Yung mga pagkain namin na kagaya ng ganyan. Yung mga tinatanim ko. Gulay. Opo. Tapos mga gulay. Yan po. Sige, Yung mga- ganito. Total nagdesisyon na si Nanay na gusto niyang magpagamot sa doktor. Ubusin natin yung gamot mo, yung mga iinumin mo pa. Tapos babalik tayo kay Doc Xiao para maghingi ng referral. Opo. Tapos yun, kung magsabi siya na ito yung referral for chemotherapy or depende sa katawan mo kung malusog, Sabi kung ni kaya Doc, niya, magpalakas muna siya. Pupunta ng EBRMC. Hindi tayo pwedeng magpakemo na mahina yung katawan mo. Kailangan kain ka ng mga gulay, mga sustansya. Pwede ba siya mag-vitamins? Hindi po namin natanong, no? Hindi natin Hindi natanong. naman Para sana natanong. support yung vitamins na lumakas. Pero yung mga protas po, pwede ba? Yan. Wag lang yung mga Kay Nanay Elma. yung mga matatamis, tanong na lang natin bago tayo bumili. Kausapin ko si Nanay Elma kasi siya yung may ganyan din. Kung ano yung mga pwedeng prutas lang sa kanya. Sige ha, kaya natin ito. Magpapagamot tayo at saka
babalik tayo kay Doc Xiao para sa iyong planong chemotherapy. Opo. Ayan, para maumpisahan na. Ayan, samahan natin ng prayers, Nanay. Opo. Habang nandito kayo sa bahay, manalangin kayo na Sana sa ating tulungan din Panginoon. pa ako ng mga anak. Mag-pray. Oo. Kaya natin to, laban lang. May pag-asa pa, hindi tayo pababayaan ni Lord. And kami po, palagi lang po kami nandito. Yun lang po. Laban lang. Nanay, kaya natin to. Lalaban ka at magpapagamot ka. Lagasan mo lang ang loob mo, Nanay. Kaya mo eh. Nanay, always remember na palagi lang kami nandito para sa iyo. Tapos, lahangad na gumaling ka. So, sana tuloy-tuloy na mo yung pagpapagamot. Tapos sana gumaling ka na. Okay ba sa inyo yung magpagamot siya sa doktor? Nag-usap-usap na kayo, Nanay? Opo. Ano na po kami. Kasi po ayaw ko na bumalik doon. Kaya sabi namin, punta na lang tayo sa doktor kung makaya pa tong gamutin. Pero sana gumaling pa po ako. Walang Para imposible sa ating Diyos, Nanay. Para po makasama ko pa ng matagal ang mga anak ko. Mo, tingnan mo sila, Opo. Gawin mo silang inspirasyon. Paghuhutan mo sila ng kalakasan sa Ayun na nga araw-araw. po. Yan po ang ginagawa ko. At saka, ngayon man lang tayo nagkita-kita. Ibig sabihin, ang Diyos may plano. Kahit huli man tayong nagkita-kita, may Ayun na plano nga siya po. sa inyo. Kaya nakilala namin kayo at umpisa namin kayong natutulungan, di ba? Opo. Kasi yan yung God's plan, always perfect yan. Oo, hindi yan dumarating ng ganun-ganun lang. Talagang ang Diyos ang nagde-decide kung kailan tayo ma-reach out. Nalulungkot ka at nag-aalala sa magiging sitwasyon mo, lagi mong isaisip na ang Diyos ay laging gumagabay sa iyo, sa ating lahat. Maniwala lang tayo sa Panginoon natin na gagaling kayo. Palagi lang mag-pray, tapos magpakatatag lang para sa mga anak mo. Sila yung mga inspiration mo para ka gumaling. Habang may buhay, may pag-asa, di tayo pababayaan ng Diyos. Basta't manalig lang tayo, di tayo nag-iisa. Lagi nating karamay ang Diyos. At andyan yung mga anak mo, sila ang inspirasyon at sila ang nagpapalakas sa iyo. Kaya walang imposible, gagaling ka rin na. At manalig lang tayo sa Diyos. Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nyo sa amin. Salamat po. Grabe, ang pinagdadaanan ni Nanay Lilia. Kung pwede nga lang, may power lang tayo na gumaling ka na ngayon para hindi ka na Para mahirapan. matanggal na agad. Oo, kasi ultimo yung pagtulog niya, nahihirapan siya. Kasi Opo. pag sa sobrang bigat, pag nakatihaya ka, maano bumabagsak. parang maano lahat. May puwersa kasi mabigat nga siya. Opo. Hindi rin pwede patangilin, sandali lang. Uupo ka na naman. Pati ganun din dito sa kabila, sandali lang. Tatayo uupo ka na naman. Kaya ang ginagawa ko na lang, lagi na lang nakaganyan. Opo, yun lang na lang po ang ginagawa ko. Kasi hindi naman ako makahiga. Pag umano na ako ng ganyan na nakaplastar, masakit din. Kasi ito nga, dito pati sa likod ko, parang yung galing dito, parang meron dito sa May bigat, Opo. Yun po. Kaya hindi ako po makahiga. Sabi ko nga po, sana po, maibalik sa dati na nakakahiga ako ng maayos, nakakatulog ako ng maayos. Pero sabi ko, hindi ako mawawala ng pag-asa habang nabubuhay pa ako. Totoo. Yan lang po ang Laban lang, Nanay. Opo. Naano lang ako sa kamay mo kasi tingnan mo. Opo. Ayun na nga po ang inaano ko. Maliit, tapos yung isa naman sobrang... Parang manas. Tapos pag gumano, kaya mong gumano, Nanay. Opo. Manas yung Oo.
So, nag-start to nung nag-take ka ng gamot. Nandun po siya doon sa Ito po, nung nandoon pa ako, nagkakaganito na po. Namamanas na dati pa. Nung hindi pa Opo, tayo pero nag-take ng gamot. hindi pa ganito kalaki. Mm-mm. Tapos nung umuwi ako, nag-inom ako yung, ano nga ba yun? Oo. Yung cell mineral drop. Opo. Nung naubos ko yun, lumiit na siya. Lumiit. Tapos nung pumunta kami doon sa Tacloban, medyo ano lang siya, maliit na, parang ganito lang, pero hindi pa ganito. Tapos nung nanggaling na kami doon, kinabukasan, parang naramdaman ko na lumalaki. Lumaki siya. Ganun, Para siyang may tubig, oh. Tingnan niyo, no? Banat na banat siya. Ay, naku, ang laki, oh. Para siyang binumbahan ng hangin, ganun. Ayun na nga po. Siguro ano lang, Siguro effect na din siguro yan baka dito. dito nga po. Kasi maano dito talaga. Masakit na Hanggang din. dito, matigas. Hanggang dito. Hanggang dito yan. Basta laban lang, nanay, no? Apo. Mag-pray lang tayo. Alam niyo yung kantang Kay Buti-Buti mo. Kantahin natin, tara. Ating Diyos ay napakabuti para sa ating lahat, lalo na kay Nanay Lilia. Mahal na mahal siya ng ating Diyos. Itong kanyang pinagdadaanan ngayong sakit, I'm sure ay mawawala yan sa pangalan ng ating Panginoong si Jesus, at magiging maganda ang kanyang kalusugan. Kaya sobra-sobra ang ating pagsusumamo sa ating Diyos na siya ay pagalingin, bigyan ng kalakasan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang awa ay magpawalang hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, nanay. Ano? Kaya pray lang. Huwag bibitaw sa Kanya. Patuloy na isipin na ikaw ay gagaling. Ang iyong mind, dapat ang iyong isip ay laging nakalagay dyan na ang ating Diyos ay papagalingin ako. Sa oras na ito, papagalingin na't ako ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoong si Jesus. Bibigyan ka ng panibagong buhay, panibagong pag-asa para makasama mo yung mga anak mo. At maging normal yung kalagayan mo, Nanay Lilia. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Di ba ang sarap sa loob na binabanggit natin yung ating Diyos? Yun lagi yung babanggitin mo yun. Tapos may Bible ka naman siguro dyan. Yung ano niya, mayroon sila na yung mga Bible na sa ano, yung mga bigay ng ano ng pare sa kanya. Yan, babasa-basahin mo or bibigkasin mo para kahit papaano kumaan yung pakiramdam niyo, nanay. Yung ating resibo dun sa binili nating foam at saka lamesa, bigay ni Tita Mayang, may natira pang 140. Ayan, Ate Lorna, ikaw na lang ang magtabi nito. Idagdag niyo sa ano, sa school yung sukli. Tapos meron pa tayong blessings, para kay Nanay Lilia sa kahit ibili mo to ng pagkain or yung iba i-save mo kasi
pag nag-okay ka na, malakas-lakas ka na, pwede tayong tumuloy sa Tacloban, kay Doc Xiao para magpaano ng inyong, kung gusto mo nang magpa-chemo. Oo, ayan. Kailangan kasi malakas siya bago siya mag-chemo. Si Tita G ng Hong Kong, nagbigay siya ng pagmamahal na 2,000 para po ito sa pagpapagamot mo. Ayan. Thank you, Tita G. Thank you po. Ayan. Tapos, ang ating anonymous sponsor, nagbigay din po siya ng 5,015.87 pesos. Ayan. Maraming salamat po. Salamat po. Malaking tulong po ito kay Nanay Lilia. Bali, ano ito? 7,015.87 pesos. Ito, Nanay. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 15. Ginawa ko ng 7,020. Ayan. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po na malaking tulong na po ito sa akin. Salamat po. Para po madugtungan pa yung buhay ko, gumaling yung sakit ko. Kaya po nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagbibigay po ng tulong, na walang sawa na pagpapasalamat po, na maraming salamat po. Yun lang po. Maraming salamat po talaga. Si God na po ang bahalang magbalik sa lahat po ng binibigay nyo. Mas triple pong blessings at umaapaw po. Maraming po talaga. Sana pag gumaling si nanay at saka magpagamot na po siya ng tuloy-tuloy. Maraming salamat din. Sa lahat din po ng tumulong, and God bless po. Thank you. Ayan. Alalayan nyo si Nanay, ha? Oo, yung paglalaba, kasi kanina nakita ko may mga sampay. Sino yung naglalaba? Sila po, hindi po ako naglalaba. Kasi hindi ko naman po kaya na lalaba po. Tapos yung sa pagkain, nang bilhan nyo ng prutas. Siguro yung mga orange, pwede naman sa'yo yan. Pwede naman siguro naman. Guyabano, bili kang guyabano. Tapos apple. Opo. Para medyo lumakas-lakas. Yung Grapes. Pwede din siguro yan, basta mga prutas. Wag lang yung matatamis na sobra. Kasi yun yung medyo... Yung mangga hindi pwede. Wag kasi mangga, Makati yun. Para makabili ka din ng ulam nyo. Opo, magpapabili yung po bangus or wag lang yung manok kasi bawal sa yung malansa. Opo. Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng tulong po. Maraming salamat. Napakalaking tulong na po ito sa akin, sa amin ng mga anak. Salamat po. Alam kong may milagro pa para kay nanay. Ayun lang po. Hindi pa huli. Kaya laban lang tayo. Opo. Pag-pray lang natin na bumuhos pa yung tulong at support sa iyo. Ayan. Sa lahat ng ating mga sponsors, maraming salamat, at saka sa mga viewers natin na patuloy pong tumatangkilik at nagpe-pray kay nanay. Hopefully, pagbalik natin ay maanon natin si nanay. Medyo lumakas na siya at madala natin siya sa Tacloban for procedure. Ayan. God bless sa ating lahat. Maraming salamat, Tita Mayang. At kay Tita G ng Hong Kong, sa ating anonymous sponsors, at sa lahat po, mabuhay po tayong lahat. To God be the glory. Bye-bye!